Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin itong mga kaanib o may pastor na born again na nagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. May nagpadala sa atin ng link kung maaari. Sasagutin daw natin ang sign of the cross at ang pagrorosary. Dahil mula pa noon, ang pag-antanda ng cross ay tanda ng Kristiyanong Katoliko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At At ayon kay C.G. David na isang born again, ay magdarasal, kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan. yung ganyan-ganyan, nasa Biblia ba yan? Ito ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid sa ating live streaming. Samahan ninyo ako. Kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na mag-ikayat din sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay. At huwag kalimutan na mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share niyo sa ating mga kapatid na Katoliko. Habang naka-live tayo, pwede kayo makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng super chat. At pag-uploaded, merong super thanks o kaya membership sa channel mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, ating sasagutin itong pahayag nila ni C.G. David na isang pastor ng born again. Ay magdarasal, kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan. Kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yun, ng isang tao bago siya magdasal? So una, sabi dito, natawa lang ako ng konti kasi sabi dito, Ginoong Maria. So hindi ko alam kung hindi ko alam kung tayo ba may sorry, baka mamaya medyo aanga lang ako, no. Pero based on my knowledge, bakit Ginoo? Di ba, Ginoong Maria? So lalaki pala si Mary. Kawawa naman ito mga born again na ito na hindi alam ang konteksto at ang bakit tinatawag na Ginoong Aba. Mga kapatid, dahil nandito na tayo sa buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dahil Lunes ngayon, maraming salamat din kay kapatid na Delfina Baino. Meron tayong raffle mga kapatid. 5. Mag-comment lang kayo ng I am Catholic. Kasali na kayo. Huwag kayo na ninyong ulit-ulitin pa. Pero sana di tayo mawala, no? Biglang humina yung signal natin ngayon at nag-zero. Baka mawala tayo sa ere. Di tayo mawala. Okay.
So, welcome, mag-comment lang kayo. Pero, tulad sa nakalipas na bunutan natin, pag mabunot kayo, pagkatapos, di mag-comment na present, In the name of the palitan po natin, ha? Okay. So, para sa mga kapatid natin na sumali sa ating raffle, dahil maraming hintay daw, sabi ni si Yore, ito ang pipilian ninyo pag mabunot kayo, no? I-text nyo na lang ang number kung ano ang pipiliin ninyo pag mabunot kayo. Okay? So, di na natin tatagalin pa mga kapatid. Ating sasagutin, una, pakinggan, bago ito sila si David na born again, pakinggan muna natin itong pahayag ni Father Darwin sa Sign of the Cross at tungkol sa isang iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo na lumapit sa Office of Exorcism nila ni Father Darwin at dahil diyan ay na-convert siya sa simbahang Katoliko. Bakit? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At alam ba ninyo na grabe ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng cross? Sa ating karanasan sa ministry of healing and exorcism, merong isang iglesia ni Cristo na lumapit sa atin dahil meron siyang karamdaman at ina-accommodate naman natin, ini-welcome naman natin. Kahit ano pa yung klase ng panampalataya mo, welcome na welcome po kayo sa office natin dahil ang ating nature sa simbahan is Catholic. Ano ba ang kahulugan ng Catholic? Not exclusive, but inclusive, para sa lahat. Universal, for all. Kaya nga, kahit may ibang mga sekta lumapit dito, ini-entertain pa din natin. At alam nyo, sabi niya, Father, ang pangalan niya ay Gregorio. Father, by birth po ako na Iglesia ni Cristo. Handog po ako. Meaning sa handog, by birth siya naging Iglesia ni Cristo. At ano po ba yung maipaglingkod ko sa inyo? Father, may karamdaman ako na yung mga doktor ay nalilito na kung anong klaseng karamdaman ko. So, hindi ko mabigay sa kanya yung sacrament. Dahil yung sacrament are for Catholics. For those members of the Catholic. Unless kung yayakapin niya ang tunay na pananampalataya. So, ang nagbigay ko lang sa kanya ay yung prayer ng simbahan, yung deliverance. At yung cross, ginamit ko. Pinatitig ko sa kanya yung cross. Hindi siya makatitig. Yung kanyang dila ay lumalaki. At yung mga laway niya, walang putol mga kapatid, na bumaba galing sa kanyang bibig hanggang sa sahig. Grabe. Hindi na putol at sumigaw siya. Nawala siya sa kanyang sarili. Hindi siya makatitig sa cross. At nung inilagay ko sa kanyang tiyan yung cross, sumigaw siya. Ang init. Hindi siya makalakad. Sa Jesus ang nagkaroon sa init. Sakit? Naman sakit ang cross? Init? 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 Hindi kayo. Ha? Hindi kayo masakit. In the name of Jesus, I break all curses and against you, spells of God. And I command all of you to heal. And command all of you to depart from the God. And go immediately next to the foot of the cross of Jesus and never return again. Lagi lang siyang naka-wheelchair. Nandyan siya sa wheelchair. Hindi siya makalakad. At matapos ng deliverance mga kapatid, dahil nag-react siya sa cross, nilagay ko ang cross sa kanya. At sinabihan ko kanyang asawa, Sister, bumalik kayo sa sunod na araw. Kailangan siya ng series of deliverance. At binigyan natin ng catechism
ang kanyang asawa pati siya, nag-decide sila sa paglipat, lalo-lalo na yung asawa niya ay Katoliko. Si Gregorio ay handog ng Iglesia ni Cristo. At dahil doon, sa binibigay natin ng catechism, lumipat, nag-decide siya by his full consent, nag-decide siya na lumipat sa simbahan. Sa pagbalik niya, sabi niya, Father, hindi ako makapaniwala dahil ang official na turo namin sa cross ay sa demonyo yan. Pero ngayon, Father, nakalakad na ako. Ngayon, Father, ay unting-unti na gumagaan yung katawan ko. At hindi ako makapaniwala, Father. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Pag uwi namin sa bahay, alam mo, Father, yung tiyan ko, yung cross ay namarka sa tiyan ko. Dahil napaso siya sa cross. Sabi niya, hindi naman siya Katoliko. Pero yung testimonya niya ay makaantig damdamin. Makatas sa ating damdamin. Nasabi niya, Father, dahil dito, gumagaling ko. Dahil sa cross ay natulungan ako. Kaya nga, niyakap na ngayon ang tunay na iglesia. Dahil sa prayer of the church at din napaso din siya sa cross. At naiwan pa ang marka ng cross sa kanyang tiyan. At yun po ang nakatulong na na-enlighten siya, na-guided siya with the help of catechism sa mga mahal natin na mga kapatid, na mga Catholic faith defender. So lumalalim ang kanyang kaalaman at niyakap niya ang katotohanan. Kung sa gang sign po ito, bakit maraming na-converted? Yung gang sign ay hindi yun Christian sign. Pero yung cross is a sacred sign. Sa first century, early Christianity, they used the sign of the cross. Mababasa niya natin sa Church Fathers by O'Brien na ang sign of the cross is an early Christian practice. One of the early Christian practices. So, sinagot lang natin mahal na kapatid with a humble heart. At patuloy kayo na makikinig. Hindi namin kayo pinigilan na makinig kayo sa ibang sekta. Makinig kayo. At makinig din kayo sa mga turo ng Simbahang Katoliko. At kayo ang mag-decide, hindi kami. Dahil you are free to contradict us. Kung yan ang katotohanan na sa iyong palagay, patuloy ka lang. At itong katotohanan na iniwan ni Kristo sa simbahan ay isiwalat din namin sa inyo na buong pakumbaba, buong pag-ibig para sa inyong lahat. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. Nang nakapunta ako sa Loon pa yon, sabi ni Father Darwin, may isang iglesia na i-deliverance. So dahil may schedule sa Father Darwin, sabi niya, pwede ba na ako ang mag-deliverance kasama ko si Brad Jando. So i-deliverance namin yung iglesia. Kaya nga, grabe, parang nasusunog siya sa holy water, sa exorcise oil, sa open talaga yung psychic ability niya. At pagkatapos sa deliverance, ginawa yung catechism at ilang linggo ang nakalipas, siya ay nagpabinyag at tumanggap ng kumpel ni Father Will, ang parish priest ni Father Darwin noon. So, sa pagkakataong ito, sasagutin din natin itong mga born again bago tayo magbunutan. Dito involved ngayon na ganito yung ginagawa. So, ang tatalakayin natin ngayon na sasamahan tayo ngayon ni EJ tsaka ni Jimboy na patungkol sa ganitong topic. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, kapag ikaw ba ay magdarasal, kinakailangan ba mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan. Kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yun, ng isang tao bago siya magdasal?
So, So, yun ang tanong ni C.G. David na isang born again. At ang tinanong niya, yung nahikayat nila na dating Katoliko, ngunit di naman alam kung bakit mag-antanda ng cross. At ito ang kaniyang pahayag. o biblical ba siya o yun? So, Dahil biblical ba? Dahil alam naman natin ito mga sulpot na sikta kahit walang sariling Biblia. No. Bakit walang sariling Biblia? Yung King James Version, hindi yan sa born again. Sa Anglican Church yan. No. At yung Douay Version, hindi yan sa Protestant, sa Catholic yan. Kung tingnan natin ang Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 107, iyon ang katotohanan na nakasulat. The Roman Catholic Church produce the Bible and that we receive it from her. So ang mga born again na walang sariling Biblia, nakibasa lang, gusto nila letra por letra. At wala naman daw umanong mabasa sa Biblia na mag-antanda ng cross. Wala daw umano. Eh di kung ibalik natin sa kanila mga kapatid, bakit kayo nagbasa ng Biblia? Kung anong version ng Biblia ang ginagamit nyo, pag letra por letra, dahil Bible alone kayo, remember even the word Bible does not found in the Bible itself. Even the word Bible alone, sola scriptura, does not found in the Bible itself. Pero pinaniniwalaan nila yan. Okay. Eto, pakinggan natin ang tinanong ni C.G. David na born again, mga kapatid. sige. So, simulan na natin. Sinong gustong sumagot? Okay lang ba mag-sign of the cross? Oh, sinong gusto sumagot sa inyo, guys? Ang tanong, okay lang ba mag-sign of the cross? Yung nagtanong, pastor daw sa born again, di niya alam talaga kung bakit tayong mga Katoliko mag-antanda ng cross. So, ang tinanong naman, yung nahikayat. Bilang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2, 18, 19, nandito na ang mga Antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Tuloy natin. Ayun, yun. Okay, so share ko lang sa inyo, back then kasi nasa naging tradition namin ng family ko ang pag-assign of the cross. So hindi ko alam kung para sa Ibig sabihin, yung pamilya nila ay Katoliko. No? Ngunit, para sa mga magulang ngayon, dahil sa pag-iikot ko sa iba't ibang mga parokya, sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, mga kapatid, yung magsagawa tayo ng evaluation, sa daming mga umaaten, dumadalo sa Bible seminar, sa iba't ibang mga parokya, mga kapatid, sa pag-iikot ko, ito ang napansin ko. Kunti lang ang mga magulang na nagbigay panahon para sa katikismo sa kanilang mga anak. Para turuan sa pananampalatayang Katoliko. Kaya, daming mga mahikayat sa mga sulpot na siktang tatag lamang ng tao dahil di nila alam. Basta, yon ang kinagisnan nila, ngunit di nila alam kung bakit mag-antanda ng cross. Biblical ba yon? No? Bakit nga ba? So, anong sabi niya? siya. Ginagawa ko lang siya kasi ginagawa siya ng parents ko. Yan, ginagawa lang daw niya dahil ginagawa ng parents. So, hindi talaga napangaralan, naturuan kung bakit nag-antanda ng cross o mag-antanda ng cross ang mga Katoliko o may batayan ba ito sa Biblia.
So, naging daily routine namin siya. Nung natuto ako magbasa ng Bible, syempre naturuan tayo. Oh, ng, so natuto siya na magbasa ng Bible, naturuan siya sa born again na walang sariling Bible. tama. Hindi ko naman Yun nabasa ang akala niya, marami talagang nadidinggoy sa maling akala. Naturuan daw siya umano ng tama, mga kapatid. sa Bible na kailangan natin mag-sign of the cross. O Wala. daw nabasa sa Biblia na kailangan mag-sign of the cross. Di ibalik natin sa kanila. Di ba ba? Nagbasa kayo ng Biblia. Okay. Saan po ba mabasa sa Biblia na may mga apostol o ating Panginoon Jesucristo nagsabi, magbasa kayo ng Biblia? Bakit? Ito ang tanong ko. Dahil ang kanilang aral, sola scriptura, Bible alone. Dapat nakasulat sa Biblia. Kaya nga, di mabasa sa Biblia para sa kanila letra por letra, mga kapatid, lalo na ang pagtanda ng cross, walang mabasa sa Bible na ang mga tao daw ay nag-sign of the cross. So, Bible muna tayo. Alam niyo ba, kahit anong salin ng Bible, may chapter at verses, di po ba? Sa panahon ba ng Old and New Testament, mga kapatid, kahit sa panahon ng mga apostoles, meron na bang chapter and verses ang Biblia? Di po ba? Wala. Kahit sa panahon ng mga apostoles, wala pang King James Version. Dahil ang King James Version ay 1611 pa yan lumitaw. Pero kung King James Version na 72 books, 1611 yan. Dahil ang King James Version na 66 books, lumitaw yan sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Oh. Ngayon, punta muna tayo sa pag-antanda ng cross, mga kapatid. Ito ba'y biblical? Alam niyo ba, mga kapatid, na ang pagtanda ng cross sa Bible, ito ay pagmamalaki natin sa cross ni Jesus. Kaya si San Pablo mismo, siya ang nagsabi na pinagmamalaki niya ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. Saan natin mabasa yan? Okay. Sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 14, ito ang sabi ni San Pablo, naway di ako magmalaki sa anumang bagay, maliban sa ating Panginoong Heso Kristo. Yon ang sinabi niya. Sa ibang salin ng Bible, maliban sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Mas higit na pinagmamalaki ni San Pablo, mga kapatid, yung cross ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo sa King James Version. Yun ang nakasulat. Kaysa anumang mga bagay. Kaya ang mga Katoliko, kahit saan tayo nagpunta, kahit sumakay tayo sa bus o jeep, ating ipinakita ang sign of the cross dahil iyon ang maikling panalangin na sinasambit natin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, the Holy Trinity, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil pinagmamalaki natin, mga kapatid, ang cross ng ating Panginoon Jesucristo gaya sa pagmamalaki ni San Pablo sa cross ng ating Panginoon Jesucristo na mabasa sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 14. Ang pag-antanda, mga kapatid, ng cross, ito ay kapangyarihan, tanda ng kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin. Mabasa ba yan sa Biblia? Ito ang mabasa natin sa Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 18 sa Filipino Standard Version, sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan
sa mga nagpapahamak. Ngunit, para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nako, dito pa lang, ah, mga kapatid, wala na yung mga born again. Kung tingnan natin sa New American Version Bible, ito ang mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sa mga hindi pala naligtas, mga kapatid, itong cross ay kahangalan. Ngunit, sa mga iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba, sa lumang tipan, mga kapatid, sa lumang tipan, meron ng tanda ng kaligtasan, yung tinatawag na sign of salvation. Kung balikan natin ang Exodo, ginagamit yung tanda sa Passover, mga kapatid. At ano ang sabi sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9? Ito ang mabasa natin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtutulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga damba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. See? Mula pa noon, meron ng tanda sa kaligtasan na dapat ituro. At yung Passover, mga kapatid, na prefiguration sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 12, versikulo 7, ito ang ating mabasa. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay sa kanilang kakainan. Yun ang mabasa natin sa lumang tipan. So, ang dugo na ipapahid sa itaas at sa dalawang gilid ng kanilang pinto, mga kapatid, noong Passover, sa lumang tipan pa yan, para maligtas sila sa kamatayan. No? Yun ay sa Passover. So, walang pinagkaiba ang Passover sa bagong tipan, mga kapatid, na kung saan yung cross din ginagamit at tayo ay iniligtas sa walang hanggang kamatayan. Tanong, sinasabi ba ng Panginoon ang tandang ito, mga kapatid, na dapat ay ilagay sa noo ng mga naniniwala sa Diyos? Ito ang mabasa natin sa Ezekiel chapter 9 verses 3 up to 5. Then the glory of the God of Israel rose from the cherubim where it rested and went to the threshold of the house. Yahweh called to the man clothed in linen, who had the material for writing at his side, and he said to him, pass through the center of the city, through Jerusalem, and trace the cross of the forehead
of the men who sight and groan because of all the abominations committed in it. I heard him say to the others, now you may pass through the city after him and strike. Your eyes shall not look with pity. Shew no mercy. Do away with them all. So, kung batayan natin yung nakasulat, mga kapatid, delikado pala yung allergic ng cross. Kandidatos patay. Kaya, ang cross ng ating Panginoong Hesus ay tanda ng kaligtasan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa mga taong galit ng cross. Bakit? Sabi ni San Pablo sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 20, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo, na may pagiyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Aba, delikado pala yung mga kaaway sa krus ng ating Panginoon Jesucristo. Ang kahinanatnan daw umano ay kapahamakan. Kaya ang mga taong ayaw sa tatak ng krus ng ating Panginoon Jesucristo at walang tatak ng krus ng ating Panginoon Jesucristo, bay, delikado sa kapahamakan. Sa sign of the cross, mga kapatid, sinasambit natin ang misteryo ng ating pananampalataya, ang pangalan ng Ama, habang nakakintal ang daliri sa noo. Ngayon, sa Biblia, meron bang mabasa na yung pangalan ng Ama ay nakatatak sa noo mismo? Ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 14 verse 1, Then I looked, and there was the Lamb standing on the Mount of Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. See? Ano daw? Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng Ama ay nakatatak sa kanilang noo. Kaya mga kapatid, ito mga allergic ng cross ng ating Panginoong Hesukristo, delikado to. Kung balikan natin ang Galatia Kapitulo 6 sa Filipino Standard Version, ito ang mabasa natin. Subalit huwag namang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang cross, ang sanlibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na sa sanlibutan. See? Napakalinaw ang sabi ni San Pablo. Ipinagmamalaki niya ang cross. Ano? Sa English translation, Galatians chapter 6 verse 14, As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of his cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. So, napakalinaw mga kapatid, na huwag magpore sa mga bagay, maliban lang daw sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Paano mo
ipinagpapuri o paano mo pinagmamalaki yung cross ng ating Panginoon Jesucristo? Kung wala ka namang ginagawa na pag-antanda ng cross o pinapakita sa iba na pinupuri mo ang cross ng ating Panginoon Jesucristo. Tayong mga Katoliko, nagsuot tayo ng cross, wedding bracelet o necklace, o kahit yung gesture natin sa pag-antanda ng cross ay isa sa mga gawa ng pagmamalaki natin sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Sa susunod, ating sasagutin yung sign, yung tinatawag na rosary, mga kapatid. No? So, yung rosary, sasagutin natin yan sa susunod. Okay? At may nag-send din sa akin, nagpadala sa akin na video sa Muslim. Sasagutin natin yan bukas. Okay? Mataas kasi itong kanilang talakayan. Ituloy natin bukas. So, mag-raffle na tayo ngayon.